Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi sa inyong lahat. Alam niyo naman mga ka-Wonder, itong kumakalat na usapan, bulong-bulungan, na nagkakaroon nga ng negosasyon dyan sa Senado upang makuha ulit nitong minority, itong posisyon bilang maging majority ulit mga ka-Wonder. At umuwi na nga dyan mga ka-Wonder, dito sa bintangan o sa threat umano ng Malacanang ayon dito kay SP President o SP Alan Cayetano na ito raw Malacanang ay kumikilos upang takutin daw itong mga senador ngayon na mga inuusig na. Actually si Jinggoy may warrant na sa kanyang graft case, pero dito sa plunder wala pa tayong update At in 2 weeks time na tumatakbo na nga, less than 2 weeks na lang, susunod tong si Joel Villanueva at pati tong si Marcoleta, At of course, yung negosasyon na sinasabi nila na may lilipat mula rito sa majority ay mukhang totoo mga ka-Wonder. Bagamat alam na natin yan, siguro mahigit isang linggo na, pero tayo po'y nakikiramdam, nainguso na sa atin yan ng isa sa ating kasama na malakas yung radar, pero pinapakiramdaman natin. At ito po'y nakumpirma ko dito kay Senator Lacson kung paano siya magsalita. Pero bago yan mga ka-Wonder, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. Libre po ang pag-subscribe. Pindutin niyo lang po ang subscribe button, lalabas po ang bell icon at piliin niyo yung all. Marami pong salamat. Naalala niyo ba nung sinabi ni Senator Lacson na meron daw mga senador dyan na bukod sa transactional, ibig sabihin, depende kung ano yung magagawa sa kanila, yung may mga kaso na yan, na tinatawag nga nilang tulak kabigin ng mga, hindi mo matulak kabigin ng mga senador, yung mga transactional, yung iba dahil nakokompromiso, itong sinasabi, meron din daw dyan, marirealize nila yung kanilang nagawang mali, maari daw yan mag-cross. So doon pa lang sa sinabi niya, nakumpirma ko na itong inuso nitong sinasabi sa akin ng ating pong kaibigan. At mukhang ang tatawid, naalala nyo rin ba, nung sinabi ni Marcoleta na wala na raw huhudas doon sa maghuhudas sa kanila. Grabe talagang, binanata na agad na ang sabi, isa raw sa kanilang kasama. Ang tinuturo nga si Mig Zubiri, sabi no, hindi naman nila kasama si Migs, minority yun So isa sa kasama nila sa majority, isa lang o dalawa o higit pa ay tatawid baka this coming Monday mga ka-Wonder, this coming Monday. At nagsabi na nga dyan si Marcoleta, sabi nga ni Cayetano, ilalabas daw yung mga ebidensya na sabi nga ni Marcoleta, meron daw siya na ito raw si Jinggoy inalukan, na madali lang daw yung kaso, parang gano'n Kung mag-transfer ka dito sa minority, mawawala yung kaso, parang gano'n, So natatawa na naman tong mga, ito actually sa grupo namin, tawa ng tawa Kasi dyan, may mga psychologist, may mga psychiatrist. They are able to read itong mga behavior, itong mga patterns ng mga pananalita at sinasabi at nagbibigay sila ng kanilang opinion, na talagang kung itong si Jinggoy ay talagang implicated at sa maari talaga siyang mapahamak nito this time kasi ang lakas ng ebidensya. Bakit hindi siya lumipat sa minority at para matulungan siya? Diba? Sino bang loko-loko na hindi papayag nun? Ibig sabihin mga ka-Wonder, malamang sa alamang ginagawa lang itong kwento na to, Malamang kwento na naman at paninira. Kaya nga natatawa itong si President Marcos nabanat niya dyan kay Cayetano na parang hindi naman ako naging senador, na kumbaga parang may basbas daw ang Malacanang kung sino yung gagawing Senate President dyan. Parang sabihin mo sa akin yan, I will tell straight to your face, in your face, parang ganun, di ba? Parang talagang pinahiya siya ni PBBM. Sa itong pagtatawid na to, ang tinutukoy natin dalawa rito ay itong si Senator Loren at saka itong si Cheese. Naalala nyo, nung sesyon, nung nagkaroon ng pagpipilit itong Section 41C,
wala ron si Cheese. No? Hindi natin alam. Naisip ko rin, bakit kaya wala yan? Tumatrabaho kaya yan? May mga kinakausap. Alam mo, na imagination mo, nasa phone, may kausap. O kaya may pinupuntahan. No, mukhang totoo naman, siguro na ganun. Ano? Pero malalaman natin yan sa Monday, mga ka-wonder. Dahil nga alam natin si Cheese. No? Na mukhang napipintasan nga itong si, ang tawag dito, itong si Remulla. Na parang, ito raw si Cheese ay may insulation. Alam niyo ba yung insulation? Yung mga ginagamit sa mga protection para hindi tumagos yung init. Insulator, pwede rin yan sa mga kable na kuryente na hindi ma-expose. May insulator, may balot, kumbaga protektado. Bakit kaya? No? Bakit siya yung pinakamalala? Meron siyang 500 million mahigit. Bakit nauna pa itong si Jinggoy sa kanya? Bakit mas nauna pa itong si Joel is Lord sa kanya? At saka itong si Marcoleta na may 75 million na pinaniwala ang plunder din. Diba? Sipin nyo yun, mga ka-wonder. Ang tagal na yan kay Cheese. Hindi nyo ba naisip yun? So yan, sa tingin natin, bakit kaya nilipat yung dalawa? Dagdag pa dyan, mga ka-wonder, na nakita nga na sira ang itong credibility ng Senado at pinagtatawanan. Kung sino-sino na lang kumakantsaw. At ayaw malamang nitong dalawa na maging bahagi na kasiraan o kasiraan nitong magiging it will go down the history. No? The worst, sasabihin nila, tatakbo. Alam nyo na kung ano nangyari dyan. No? Kumbaga, ito'y part ng kanilang redemptive act na kung na somehow, although kasama ron na sila nga ay bumalimbing yung isa rito, no? Parang ito yung para to redeem themselves. No? Kaya isa yun sa tinitingnan na kasi yung mga senador noon na iniyabang nga, nakita ko no, sila Claro M. Recto, na siyang nag-purge nitong 1935 Philippine Constitution, nag-graduate ng ganitong mga eskwelahan, ang tataas, titingalain mo. Sila Adaza, sino pa? Sila Jokno, yung tatay ni Attorney Chil Jokno, na hindi nga nag-aral ng law, pero nag-self-study, kumuha ng bar, pumasa. Di ba? Sino pa? Marami. Sila Claro M. Recto, sila Joker Arroyo, no? Sino pa? Of course, si Miriam Defensor, na talagang bago ka maging senador noon, talagang hahangaan mo na sila yung mga naging haligi na naghirap at nagpawis para yung respeto sa Senado ay ma-earn. Tapos dumating ang period ng henerasyon na ito na talagang unprecedented na naging binansagang Senate Flix. Bakit? Parang movie. Saan ka nakita, senador, sabi ni Drilon. Saan ka nakita ng senador tumatakbo at nagkandadapa-dapa pa, Diyos ko, sabi niya. Di ba? Titingnan mo yun. Ano ba? Yung barilan dyan, na may action naman. Ito, action din to, habulan. Pero hinahabol senador. Itong mala John Wick na si Aplaska. Ano pa? Itong iyakan na pangpamas na si Pia. Ano pa? Itong, biruin mo, tawa ng tawa. Nag-Facebook live yung mga, we're under attack daw. Pero, to find out na sila yung unang nagpaputok. Parang mga ganun ang tumatakbo sa istorya. So, pahayag nga ni Erwin Tulfo, mga ka-wonder, ito, na talagang isang chilling para sa Cayetano ito, mga ka-wonder. Na sinabi nga ni Erwin Tulfo dito sa kanyang post, no? Pagpapatalsik kay Cayetano bilang Senate President, tanging paraan upang maibalik ang dangal ng Senado. Grabe. Kailangan talaga patalsikin. Paano? Hindi naman bababayan. Remember, dun sa Congress, na talagang hinarangan niya. No? So, yan yung tinitignan ngayon. Ano ba yung mga dahilan na bukod dun sa sinabi natin na baka ayaw nilang maging bahagi nung sinasabing kasiraan? Ito yung mga yan. Yung mga tinatawag na mga DDS senators. Biro mo babansagan ka, nagpakahirap ka maging senador at yun lang ang magiging alaala sa'yo. No? So, posibleng dahilan, of course, bukod na sa nabanggit natin, ay itong sinasabing political distancing. No? Maari kasing nais nilang ilayo yung kanilang sarili no, sa mga kontrobersya dahil nakakahiya Kilalang kilala. Napopost, nababasa nila, may mga social media rin naman yan. No, naapektuhan yung majority bloc. No? At yung paglipat sa minority ay maaring magsilbing paraan, mga ka-wonder, no, upang mapanatili ang kanilang independenteng imahe. No, sabi nga ni Cayetano, yung pagiging independent raw
nung Senado pinakikialaman. Hindi raw sila makabuo dahil ng Malacanang. Binara nga siya ni PBBM. No? At yung pangalawa, dahil pagpapakita ng hindi pagkakasundo dyan sa Senado. Kaya yung paglipat, mga ka-wonder, ay maaring indikasyon nga na to ng hindi pagkakasundo. Nakita nila. Sabi nga ng usapan ang usapan pala si Loren ang gagawing Senate President. Kasasabi lang niya kay Trillanes Sabi niya raw kay Trillanes, I will not trust this person ever. Kasi bakit? Hindi raw mapagkakatiwalaan, ganito raw gagawin. Nag-trust ulit. Ano nangyari? Ayun, ginawa siyang pro tempore. At siya pa rin ang umupo. Di ba? Tawa siguro ng tawa si Trillanes sa kanya. Sabi nga fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Nang inaulit Di ba? Kasi naniwala na ilalagay siyang Senate President daw. So, isa pa, posible ring may mga polisiya o desisyon na hindi nila ganap na sinasang-ayunan. Gaya nitong pagpupumilit na ipasa itong Section 41C na ang nag-moderate nga, na nakaupo ron sa taas, ay si Loren mismo. At talagang kinampihan niya si Tito Soto dahil she herself knows the rule. Na ganun na nga, na hindi pwedeng i-divide yun, parang nagmamadali, nire-railroad nga, binabraso, kaya nag-walk out. Hindi pwedeng ibigay nyo yan. Ano yan? Parang hindi kayo sumusunod sa konstitusyon, barahan, bara-bara, brasuhan na lang, nakikita. So, maaring isa rin yun sa nakikita nila. Ayoko madamay dito, parang topo-topo barega ang lumalabas sa atin dito. Parang gano'n na raw. May nais-pa ako narinig, Humpty-Dumpty daw. Isa pa, yung pagpapalakas ng kanilang political position dahil malapit na election. If I'm not mistaken, mga re-electionist itong mga ito. Tatakbo ulit ito sa 2028. Kaya ang minority bloc na napakabango ng pangalan at bida, ito yung mga bidang gusto nilang bugbugin. Pero sa kagustuhan lang bugbugin, sila tuloy itong nabubugbog. Nagbibigay ito ng pagkakataon upang maging mas malaya. At upang maging mas malaya saan? Sa pagbabatikos ng publiko ng mga personalidad, abogado man, profesor, universidad, simpleng mamamayan, at pagbusisi dun sa mga issue. At ito po'y nakaka-hurt sa kanila, sa kanilang political career. At maaari ding mga ka-wonder gamitin yung posisyon upang ipakita sa kanilang pagiging independent-minded na lawmakers. Lawmakers pero binabansagan silang lawbreakers, mga ka-wonder. Kagaya nito, gusto mong i-divide yung house. Wala nga pang the-purge na rule. At puro temporary lang yung mga yan. At walang quorum. Bakit gusto mong i-divide yung house? Diba? Kaya natatawa tuloy siguro sila sa isa't isa. Dito yung mga lilipat. Isa yan, yung paghahanda sa hinaharap na political alignments. Yan ang sinasabi natin kasi karaniwan, mga ka-wonder, sa politika itong realignment bago ang mahalagang pambansang kaganapan. Hinahanda na nila yan, pumuposisyon na sila. So, yung paglipat ng kampo ay maaring bahagi, mga ka-wonder, ng mas malawak na estratehiyang pampolitika. So, dito tayo, medyo nabali yung paa nito. Medyo tagilid to. Kailangan natin tumawid. Kaya sinasabi ko yung negosasyon patuloy pa rin yan. Tuloy-tuloy ang proseso. At ito nga, hindi na kayo magugulat baka sa Monday, iba na naman ang mayorya. Kailangan kasi maka-13 sila bago mapalitan si Alan Cayetano. Kung isa lang ang pumalit at makalamang itong minority maging majority, parang sila ngayon ang masusunod. Parang sila yung may hawak. At sila rin yung parang magiging parang Senate President din dito. Parang ganun. O majority. O parang sila na rin yung Senate President except dun sa titulo. Ganun kasi ang kalakaran except maka-13 sila ulit. At sa kanila na rin yung Senate President. Parang ganun ang pagkakaintindi ko. So ano bang epekto kapag lumipat itong dalawa? O higit pa, baka magdala pa. Sabi si Cheese kaya magdala ng 5 pa Who knows? Baka 5. Baka tama yung sasabihin ni Senator Kiko, ilan sila? 11. Plus 5, 17. Kulang pa ng 2 para maging SB 19. Yung sinabi ni Senator Kiko Pangilinan. Who knows? Baka 7 pa nga O sabihin natin 5 kasi kaya magdala ni Cheese daw Sa Senado kasi, mga ka-wonder, posibleng mabawasan ang bilang
ng majority bloc. Posible. Ito nga by Monday. At maaari magkaroon ng pagbabago ng balanse ng kapangyarihan dahil nga hindi nila nagustuhan itong ginawa ni Cayetano, no? Na parang hindi mo maintindihan. Ayoko na lang magsalita kasi maraming mga nagsasalita sa kanya, mga ka-wonder, na based dun sa kanyang personality, sa kanyang mental status, kung ano-anong mga naririnig natin, ayaw na lang natin banggitin dito at pag-usapan. Kumbaga opinion na lang namin yun. Itong mga nagsasabi, nakakalata mga doktor ito, mga psychiatrist, psychologist. No? May napapansin sila sa behavior ni Senator Alan, madali raw magalit. Sabi nyo yung galit niya. Madali raw mag-react, madaling mapikon. No? At ito nga, dumidesisyon ng mga bagay na kagaya dyan sa Kongreso. Biro mo, ipatay mo ilaw, ilakmot, kunin mo yung selyo ng Kongreso. Tapos ito nga, unprecedented, nagkaroon ng putukan dyan. At ito nga, masasangkot yata siya rito sa obstruction of justice. No? Speaking of obstruction of justice, itong si Robin Padilla ay nirekomenda ng sampahan ng obstruction of justice dahil hindi sila naniniwala na ito'y nagkataon lang. Ito raw ay pinagplanuhan dahil naka-standby na raw yung getaway vehicle. So yun mga ka-wonder, no, na maari talagang magkaroon ng political maneuvering dyan. Dahil ang imahe ng Senado, mga ka-wonder, makakatulong ito upang maibalik ang kredibilidad ng institusyon. Although hindi ganun ka-overnight, but it could happen, no? Kapag tumayo at nanindigan itong mga nasa majority at magsalita, mag-voice out, at sabihin nilang hindi nila nagustuhan, at lumipat, magkaroon sila ng redemption, at itong mga implicated na itong ang kinakasuhan, na kung dapat makulong at mabawasan, at maglinis, no? Kumbaga, magkaroon ng inventory, at tanggalin yung mga hindi dapat nandiyan. Yun yung mga paniniwala na yun yung nakikita ng tao dapat na mangyari. Kaya sa ngayon mga ka-wonder, pinag-uusapan pa lang natin ito. Itong mangyayari dyan sa Lunes. Itong pagdawid ni Loren at ni Cheese. But who knows, baka hindi lang dalawa ang tumawid mga ka-wonder. Ito'y mananatili pa lang haka-haka. Ang status nito mga ka-wonder is siguro mga 70%. 60 to 70% na maaring lumipat. Itong dalawa. Kung hindi yung dalawa, baka iba o may kasama pa. So, antayin natin yan mga ka-wonder dahil totoo nga mga ka-wonder na pinuprotesta na o nireklamo na, no, na ayaw na nilang manatili si Alan Cayetano bilang Senate President dyan sa Senado. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na itong si Loren at si Cheese o may dagdag pa ay maaring lumipat sa darating na Lunes. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.